Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, mayapa. Di ka dapat maparuhara. Tanong nangyari sa dangal, pati pangalan sinugal para lamang magkamal hanggang sa maging usakan. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Shoutout sa'yo Antonio Salaw, salamat sa pag-share, isa ka na sa BSTC family. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marangal, payapa. Ngayon na
marangal dakila. Dito tayo nagmula, Pero salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC Family. dito rin magsisimula. Dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayan ng Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Opinyon at pananaw. Isang makabuluhan at mapagpalayang hapon po ang ating ipinapaabot na pagmati sa lahat ng ating minamahal na mga kabayan sa iba't ibang panig ng bansa, iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po namang araw nito ng Martes na kung saan ay muli tayong magkakasama hanggang sa pagpitada po naman ng alas 5 ng hapon. Nais nating ipaabot yung ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan, particular yung mga nasa ibayong dagat na walang humpay at walang tigil sa Angelica Paz, salamat sa pag-like na tatanong. isa ka na sa BSCC Family. Kung ano po ang nangyari sa biglaan at kagyat na pagdami, paglobo ng mga tinatawag na naapektuhan nitong COVID-19, yung infeksyon. Hindi ho tayo makaapuhap ng isasagot sa kadahilanan po na siyempre humuhugot lang tayo ng kasagutan mula dito sa mga nasa poder ng kapangyarihan. Kaya yun po ang ating test. Hello? Okay ba? May audio? Yan, okay. Okay, at doon po sa mga nagtatanong, tulad ng nabanggit po natin kanina, ay tayo naman kumukuha ho lang ng katugunan mula sa ating mga otoridad, particular dito sa Department of Health, na kung saan sila'y nagpapalabas nung tinatawag na mga datos. Pagdating naman doon sa siyempre sinasabi nila na okay naman. We have to, dahil excellent yung ating performance, pagdating dito sa ating pagbaka dito sa COVID-19. Okay? Hanggang sa dumami na nga ng Hanilet dumami, Peñas Cosas, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC Family. Mangyayari sa mga susunod pang araw dahil ang ikinakapangamba po at ikinakakaba ng ating mga kababayan, baka mamaya hindi lang 8,000 kada araw, baka umabot pa ng 10 hanggang 11,000 kada araw ang maimpeksyon at maapektuhan ito at magkakasakit at dadapuan itong COVID-19. So, yun po ang ikinakatakot ng ating mga kababayan, kaya hindi ho natin masisi itong ating mga minamahal na mga kababayan na nasa ibayong dagat, particular itong ating mga overseas Filipino workers na kung saan, siyempre alam naman ho natin na lahat po ng ating mga OFWs na kung saan talagang nagtatrabaho lang sa ibayong dagat. Para nang sa ganon, mabigyan nila ng magandang bukas itong kanilang mga mahal sa buhay na narito sa Pilipinas.
yun ang nakapag-aalala para sa kanila. Kung ano na nangyari, ba't ganon? At siyempre, ayaw naman nila. Sa panahon ngayon, napakahirap po na dapuan kayo ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ho yun ang sinasabi ho natin doon sa ating mga minamahal na mga kababayan. Ano? Okay, sa ating pagpapatuloy, meron na po tayong 17 minuto at 38 segundo ang siyang lumilipas sa oras na alas 4 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, antabayanan po ninyo ang ilan sa mga ihahatid natin na mga impormasyon, update mula po sa ating mga sources na reliable po para maihatid sa inyo ang tunay at walang humpay, walang labis, walang kulang. Ayan. Ano ba nangyari dito? Okay, sa ating Okay, sa ating pagpapatuloy, ayan, sandali lang inaayos lang ho natin. Okay. At dito po sa sinasabi ho ng ating mga minamahal, actually mga katanungan ho kasi ito. Kung maaari malaman daw nila dahil alam naman ho natin itong ating mga OFWs, ano po, ito pong mga ito nagre-rely ho sila doon sa tinatawag na mga balita, mga impormasyon na naggagaling ho dito. Karamihan ho na lang mga nasasagap nila ron, siyempre through social media, hindi ho nila mabatid kung gaano ka-accurate dahil maraming beses na raw sila nabibiktima nung tinatawag na fake news. Pag sinabing fake news, dapat wag ho kagad at basta paniniwalaan dahil yun ang nakakalikha ng panic nakakapagdagdag ng pag-aalala sa ating mga kababayan. Alam naman ho natin kung sino yung mga lumilika niyan, yung mga nagpo-produce ng mga peking balita. So wag ho na tayo masyadong magpapapaniwala doon sa mga peking balita na yon at patuloy na tayo inililigaw sa tinatawag na katotohanan. Okay? So ang importante po, basta't nakatutok lang ho kayo dyan, kami naman po rito ilalahad namin na punto por punto yung mga dapat yung mabatid, dapat din yung malaman ng mga A1 information dahil yun po ang napakahalaga. Hindi ho basta-basta dapat tayo kakagat doon sa mga naglipan na. Louis Del Rosario, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Mahirap po kasi, no? Kaya yun po ang sinasagawa natin sa ngayon. Okay, sa pagkakataon ito ay acknowledge muna natin for the meantime yung mga nagsipag-check-in sa araw na ito, sa mga oras na ito. Si Ma'am Maria Villarama, si Ma'am Josephine Roquero, all the way from Tanza, Cavite. Sabi ni Ma'am Josephine, good afternoon, Sir Tony. Blessed Tuesday. Keep safe always. Yan, and God bless po. God Marcy first. San Thank you Antonio, so much. salamat sa pag-like na isa ka na Kuya sa Ricky, BSCC family. Kumusta ka na? Good afternoon. Maraming salamat sa iyong pakikibahagi. Stay put, pre. Okay, no problem. Thank you so much for that friendly reminder. Si Kuya Alex Aquino, mula dyan sa Parang Marikina. Nanonood siya ngayon. Si Shout out sa iyo, Angelica Melito Paz, Rodelio Militante, salamat sa sabi pag-share niya, isa ka na magandang sa hapon po, Sir BSCC Tony. family. At sa buong BSCC family, God bless at more power po. Ingat po sa lahat. Lilian Thank you Gabriel, so much. salamat sa pag-like na isa ka na sa Spray ang BSCC mga lugar, family. sabi ni Kuya Ricky Tisoy. Yan. Wag daw dapat magkasakit. Nag-check-in na rin si Kuya Louis Del Rosario. Melito Rodelio Militante, all the way from City of Calamba, Province of Laguna. Magandang hapon. Thank you so much, Kuya Melito Rodelio Militante. Yan, okay. Si Ma'am Lilian Gabriel, good Tuesday po, Sir Tony. Keep safe and good health always. God bless us all. God first. Thank you so much. Maraming salamat po. Mga kaibigan, sa ating Malito Rodelio papatuloy, Militante, tulad ng salamat sa nabanggit po pag-like natin na isa kanina, ka na sa BSCC family. karaniwang katanungan yan, maski yung mga nasa probinsya,
lalo tigit kung kokonti lang yung mga COVID cases. Itong mga nasa lalawigan ho kasi, ano po, lalo tigit doon sa mga lugar na medyo malayo-layo na at mahusay naman yung pamamalakad ng kanilang mga alkalde, mga gobernador, so far maayos naman yung sitwasyon nila ron. Okay? Siyempre, nakakaabot din yung kanilang katanungan dito sa atin. At karaniwang katanungan, ano ba nangyayari dyan ho sa National Capital Region at sa mga kalapit na lalawigan. Yan, Calabarzon, Cavite, Batangas, ganun din sa Bulacan, Pampanga. Siyempre, yung mga ganong katanungan po, kung magkaminsan, ang pwede nating isagot doon kung ano yung sasabihin nitong mga nasa poder ng kapangyarihan. Ang nangyayari ho, parang lumalabas na ayaw na rin nilang maniwala. Sabi ko, ano naman dahilan para ayaw kayo maniwala? Dahil yun ang kanilang statement. Sabi nila, ganon, ganito, ganyan. So, siguro, yun ang ano nila. Ang katanungan ho kasi, kung magkaminsan, hindi ho natin alam kung paano tayo tutugon, lalo tigid doon sa katanungan na medyo katanungang medyo malalim, at the same time yung katanungan na gusto nila maglahad ka ng totoo. Siyempre, ilalahad mo yung totoo batay doon sa kanilang sinabi. Lalo tigit yung tagapagsalita ng palasyo, hindi ho ba? Ang problema, parang for them, ayaw na nilang maniwala. Kuya Charlie, magandang hapon. Nag-check-in na rin si Kuya Charlie. Ang sabi niya, meron daw katanungan ng isang dutae sa kanya. Ano daw ba ang solusyon ko sa pandemya? Kung kung di ba naman talaga nuknukan ng engot ang mga ito, bakit ako ang hinahanapan nyo ng solusyon? Ako ba ang nasa pwesto? At kung may solusyon man ako, may implement ko ba bilang isang ordinaryong mamamayan? O totoo naman yan, di ba? Sila-sila lang nagkakaalaman. Ayan. Isang ordinaryong mamamayan, ayan. Ayaw ngang makinig ng mga puon ninyo sa pwesto, sa suhestyon dahil feeling nila tama ang kanilang ginagawa. Basahin nyo lang ang datos ng dami ng COVID araw-araw. Malalaman nyo na mali ang kanilang diskarte. Pero ayaw nyong tanggapin. Tapos, balik na naman tayo sa ending. Di ikaw na lang ang magpresidente. O sige, ako na lang. Paano ba ako magiging presidente? Iboboto nyo ba ako? Pakisagot mga mangmang. O yan. O. Yan ang sinasabi ho natin. Ang ipinagtataka natin, talagang lason na sa kaisipan. Yung kaisipan nitong mga tinagurian na hindi ho, mga diehard ho ba yun? Hindi ko malaman. Siyempre, kahit na anong mali. Basta paulit-ulit na mali, for them, tama. Maski nagkakawindang-windang na. Ngayon, kaya nga inaalala ho natin, may nagtanong din sa akin, baka mamaya, kung hindi na talaga mailahat kung nasaan talaga yung mga inutang para doon sa bakuna, yung mga inaprubahan na figure na pera para sa bakuna, kaya baka hindi nila mailatag yon, hindi nila masabi kung talaga nasaan. Yun nga, baka sinasabi ho kasi nung iba, baka itinabi nila, sinusubi nila yun para sa eleksyon. Ang problema, isipin nyo ito. Kung iniisip nyo na marami pang boboto sa inyo, mag-isip-isip kayo mabuti kung mga mamatay na yung mga butante. Dahil nga rito sa pandemya. Ito ho yung madalas nating sinasabi na kung nagawan lang ng kaparaanan nung nakalipas na taon, kung medyo naging bukas lang ang kaisipan nung sinasabi natin na ilang mga kapanalig, lalo tigit yung mga miyembro, kasapi ng Interagency Task Force. Kung nakinig lang itong mga ito at naging bukas lang ang kanilang kaisipan, wala ho tayo makikitang dahilan kung bakit nagkakaproblema tayo ng ganito.
Ang problema, siyempre, kanya-kanya sila ng grandstanding, kanya-kanya sila ng pasikat, ah, para hangaan sila nung kanilang Huge salamat sa bossing. pag-like the isa ka na That's the sa problem. BSCC family. Biruin mo, very sensitive, very sensitive yung tinatanga ng pwesto nung sinasabi ho nating may delikadesa. May kinalaman ho yun sa ating sa ating magandang kinabukasan when it comes to ating ekonomiya. Imagine, economic planning secretary po yun. Namumukod tangi na may delikadesa. Binump off, pinagtulungan, pinagkaisahan dahil Charlie yung takbo Fry, ng salamat utak sa niya pag-like the isa at ka yung na sa takbo ng BSCC kanyang family. mungkahi, kapanipaniwala at mas doable. But the problem, siyempre, ang nasa utak naman itong mga ibang miyembro ng IATF, kumita at the expense of the taxpayers, di ba? Ayun ang nagiging problema. And at the same time, parang ayaw siyang pakinggan. Siyempre, nasa isip niya, kayo-kayo lang pala dyan, di kayo-kayo na lang. Di ba? Para kay Paco. Think of it carefully. Ako appointed rin. Di ba? Appointed rin naman siya. Itinalaga siya. Ganyan. Hindi bali sana kung sa mga previous performance niya, meron siya naging palpak. Ala naman. Walang maibato sa kanya Ayan ang nangyari. Ito, nagkawindang-windang na tayo. Kung nasunod lang yung kanyang mungkahi during that time, that was last year, shortly before the end of February, nasa kalagitnaan yata ng Pebrero yon, bago matapos ang buwan ng Pebrero dahil ipinagmamalaki nitong si Ginoong Duque nung araw, as early as February 1 or 2, nagsagawa na raw siya ng memorandum na wag magpapasok ng mga komunistang inchik na manggagaling ng China. Dahil doon nga sa Wuhan, China nanggaling yung impeksyon. Kaso, nagpapasok, di ba? Wala naman siyang magawa. Nagpapasok para pumunta doon sa tinatag na Pogo. Nagpapasok para tumulong doon sa mga manggagawa ng DPWH. Di ba? Tapos yung ating mga kabayan, walang Elisa trabaho. Petino, salamat sa pag-like the isa ka na sa BSCC family. Noong mga panahong yun. Di ba? Dumami. Yan. Nadagdagan na yung mga infected. Bukod pa yung 25,000 na mga Tseko ang pinapasok na dito magre-retiro. Bukod pa yun. Well recorded yan. At hindi ho natin alam kung nasaan na yung mga yan. Pero, siyempre, nandiyan na. Kung yung West Philippine Sea, di ba nakapenetrate doon ng gusto? Hindi natin malaman. Puro ngaw-ngaw lang yung ginawa ng mga general natin. Puro ganyan lang. Ano na nangyari? Nandun. Pinaglalaroan na tayo. Okay ba sa inyo? Di ba? Ayun ang katanungan natin. Hindi ho natin malaman kung ano. Ngayon, siyempre, yung talagang mga diehard talaga, siyempre, para sa kanila, okay yan. Walang problema. Yan ang sabi, ganito. Pero yung perwisyo, yung tinatawag na implication, that's gonna be a big problem. And definitely, hindi ho natin malaman kung ano ang susunod na magiging kabanata. Marami ho ang medyo kumakalabog ang dibdib dito sa nangyayaring ito. Ang hindi ho natin mabatid at malaman kung ano yung talagang magiging hakbangin nitong mga nasa poder ng kapangyarihan. Kung patuloy ba nila na ganyan lang? Excellent yung ating performance. Huwag ko kayong mag-alala. Maski 10,000, 11,000 kada araw yung may infeksyon. Walang problema. Excellent tayo Okay ba sa inyo? Maski wala ng ospital na pwedeng tumanggap. Halos puno na yung mga ospital. Okay pa rin sa inyo. Di ba? Yun ang katanungan tapos hindi natin Kaya nga yung katanungan ng mga nasa probinsya. Ito, mga nasa probinsya po ito. Yung katanungan nila. Dapat pa ho ba naming paniwalaan yung sinasabi? Dahil yun ang sinasagot natin, kung ano ho yung sabihin ng yun na lang ho ang ating paano ho kaming maniniwala? Ilang linggo, ilang buwan na puro kasinungalingan ang sinasabi. Maniniwala, ganun ang katanungan Di ba? Sabi ko, wala ho tayong magagawa. Sila nasa poder ng kapangyarihan
Eh di sila yung pupugin ninyo. O, di ba? Ibure mo, puputaktihan ka ng katanungan na ganyan, eh, alam naman ho natin, every time bubuka yung bunganga nung tagapagsalita, hindi mo malaman kung accurate, totoo, nagbibiro, di ba? Tapos sarcastic pa, kapag ka medyo meron kang kakaibang reaction, pagagalitan ka pa, iba ibang klase, di ba? Eh, paano ka matutuwa nun, di ba? Magandang hapon kay Ginoong Serapin Marabot, yan, nag-check-in na rin siya. Tingnan natin kung anong magiging komento niya dito sa nangyayari. Kung okay lang sa kanya yung paglobo nitong COVID-19. Ay, tanong natin sa kanya kung excelente yung performance na sinasabi nitong si Ginoong Roque. Excellence ang performance ng palasyo. Excelente ba talaga? Okay. Ayan, mula nung sinabi niya excelente yan, nagtuloy-tuloy na eh. Di ba? Mahusay daw yung kanilang pag-handle sa pandemya eh. Sabi niya, kesa politika muna yung pag-usapan, tutok muna tayo sa pandemya, pero hawak-hawak niya yung tarpaulin ng Sara Duterte. Run, Sara, run. Di ba? So, sinunuknukan ng sinungaling dito. Di ba? Yan. Sinasabi ni Kuya Charlie Fry, mag-deliver kayo ng resulta, hindi talumpati. Okay? Hindi natin kailangan ng talumpati sa ngayon eh. Di ba? Hindi naman sa sa totoo lang. Ang hindi ko alam kung bakit masyado kayong insecure. Masyado kayong insecure do sa mga taong totoo. Di ba? Masyado kayong insecure do sa taong nagtatrabaho. Di ba? Eh siguro kung ginagawa nyo ng tama yung inyong trabaho, ito naman pananaw at ano lang ng isang mamamayang ordinaryo, no? Yeah. Kung tama lang yung ginagawa nyong trabaho, palagay ko walang ganyan. Hindi kayo magkakaroon, hindi mababalot ang inyong pagkatao ng pagiging insecure. Di ba? If you are doing the right thing, if you are doing your job as a public servant, as an elected official, di ba? Pinagtiwalaan kayo ng ating mga mamamayan. Siyempre, Maria definitely, Villarama, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. magre-rely sa inyo eh. Sa inyo aasa. Di ba? Unang-una, halal kayo ng sambayan ng Pilipino. Pangalawa, malaki yung inaasahan sa inyo. Pangatlo, walang rason para hindi nyo paglingkuran itong nagtiwala sa inyo para malagay kayo sa poder ng kapangyarihan. Di ba? Ngayon, kung alam nyo, siyempre, nanumpa na kayo sa mga tungkulin na dapat yung gampanan, okay yan. But the problem, for several years, sabihin na natin, okay, medyo sabihin na natin, yung mga previous months, since year 1, okay, maganda, ganyan. Eh, yung mga sumunod na mga buwan, inabot na 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, magli-5 taon na ngayon. Paggrabe ng paggrabe. Hindi na resolba yung problema sa droga. Mas naging talamak yung problema sa korupsyon. Tapos eto pa yung pandemya. Sasabihin nyo, hindi kayo namumulitika. Eh yung mga pinakakawalan yung tao, kunyari, hindi nyo alam. Eh kayo rin yun. Sus Mariosep. Joey Ortiz, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Paano maniniwala? Yun na lang ordinaryong mamamayan. Huwag na ho nating isala rito yung mga edukado, dahil mga thinking class to eh. Alam nila yung nangyayari. Na kung saan, kinokontra nyo naman. So, kapag kapag halimbawa, merong ginawa yung ang hirap din. Tapos pagmumurahin ninyo, sisindakin ninyo kung ano-ano. Paano mangyayari? Anong mangyayari sa ating bansa kapag kaganyan? Di ba? Sabi ni Kuya Charlie Fry, sabi niya, nung tumakbo kayo sa posisyon, humingi kayo ng tulong sa taong bayan na kayo ay iboto. Ngayong nakapwesto na kayo, hindi nyo na kailangan ng tulong namin. Bakit ayaw nyong pakinggan ang aming mga suhestyon? Hindi nyo na kami ngayon kailangan?
Oh, di ba? Maliwanag yan, ha? Nagdudumilat na katotohanan ng katanungan yan. Eh, siyempre, alam mo, Kuya Charlie, hindi nila man nila masasagot yan dahil okay na sila eh. Nahalal na sila eh. Hindi nila iniisip yung ano eh, na meron silang tungkulin na dapat gampanan sa sambayan ng Pilipino. O, sabi pa niya, when you take a suggestion as mere criticism, when you feel that people are just complaining without valid reason, when you think that legitimate issues are just personal attacks, then you really have a problem. Totoo yan. Di ba? And that problem directly affects the whole citizenry because only you have the access to the solutions that people are suggesting and complaining about because the button is in your hands. A leader must have an open mind. Kaso nga, hindi ganun. Di ba? Di ba? Sabihin na natin, okay, sa 8 miyembro ng gabinete, for instance, meron dyan na 4, 5 o 6 nagmungkahi. Nagmungkahi doon sa kanilang bossing. Sir, palagay namin kasi nag-usap-usap po kami, baka po pwede, ito yung ipatupad natin. Ako magpipigay ko kayo ng press briefing mamayang 10 oras ng gabi, total recorded naman yan, baka pwede nyong sabihin ito. Ay, hindi, huwag kayong ako sundin nyo. Hindi po pwede yan. Di ba? Hindi po pwede yan. Magkakaproblema tayo. Ngayon, kung pagpipilitan nyo yan, maghiwa-hiwalay na tayo. O siyempre, sino hindi matatakot nun? Gino Salaw, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC matataranta ka family. bilang miyembro ng gabinete. Why will you insist? I-insist mo pa ba yung gusto mo para sa ikagaganda at ikaayos? But the problem, yun na nga. O hindi po pwede, wag yan. O, di ba? So what will happen? Di ba? Masusunod ba yung mga dapat kahabag-habag yung ating mga kabayan sa totoo lang. Sabi ni Kuya Renato Sulit, good PM po. Sir, keep safe and good health. God bless po. Thank you so much. Ito, sabi ni Kuya Serapin Marabut, sadly, all branches of government, ito sa lahat daw ng sangay ng pamahalaan, nakakalungkot, sa lahat ng sangay ng pamahalaan are in the same loop as the DOH. They are all incompetent in handling this global crisis we are all facing. Worse, they are all in denial of their incompetence because the president is their defense lawyer. O, totoo naman yan eh. Kumbaga sa lahat, wala nang competent eh. Kaya may punto yung sinasabi ni former Associate Justice Antonio Carpio. Anong problema na kinakaharap nitong kasalukuyang administrasyon? May punto eh. Pakaisipin niyo mabuti. Yun lang. Iisang kataga. Incompetent nga raw. Okay? Sabi ni Kuya Ricky Tesoy, plastikan uso, pre. Well, totoo yan. Paano gagawin mo? Kailangan naman di ba? Sabi ni Kuya Renato Sulit, tama kayo sir, sisindakin nila, tatakutin, aangasan nila, kaya ang pumupuna sa kanila, kaya buti, andyan ang BSCC. Team, huwag tayong patakot sa kanila. Yun ang alam mo ninyo, kaya yung sinasabi rito ni Kuya Charlie Fry at ni Kuya Serapin Marabot, may punto ito eh, punto por punto talaga. Kaya nga, iniisip po natin kung sinong bubuelta. Doon sa sinasabi ni Kuya Charlie Fry. Ganon din dito sa sinasabi, komento nitong si Serapin Marabot. Kaya wala ho tayong makitang isang magandang rason for them. Actually, ito na nga yung pinapakiusap natin nung nakalipas natin pagsasimpapuin.
Ah, Alfredo Tugunon sabihin lang, Andalis, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC walang family. ano kumbaga sa ano, ah, masasabi ba ng tagapagsalita, yung tinatawag na pagiging transparent. Okay? Dahil siyempre, nagtatanong ang publiko, nagtatanong ang taong bayan. Okay? Yung maging transparent lang. Lalo tigid dun sa ano, dahil siyempre, kaya nga dumarami itong ano, yung mga bakunang dumarating, puro donasyon yan. Ah, okay? Donasyon, wala ho tayong pinapurchase pa dyan. Hindi pa nagagamit yung perang pinag-uutang sa World Bank, Asian Development Bank, yung inaprubahan ng ating dalawang kapulungan ng Kongreso, bukod yung Baho 1, Baho 2, yung sa SAP 2 na hindi ipinamigay, nandyan pa rin daw. Yung SAP 1 hindi man nakumpleto, walang ayuda, talaga namutla yung ating mga kababayan. Sinasabi nila, intact daw, nasa bangko. Yun ang huling salita nila. Pero siyempre, when it comes to transparency, pwede namang sabihin, okay, sino ba yung nandyan? Si Ginoong Dominguez ba? Ang Finance Secretary. Pwedeng magsalita. Pagsalitain niya. Oh, there's nothing to worry about. Kung nasa bangko yan, yung Bangko Sentral ng Pilipinas Governor, ang papapagsalitain. Bigyan ng pagkakataon ng spokesperson. Total, nagkakaroon ng tinatag na virtual presser o press briefing. Araw-araw. Maski may COVID. Hindi natin alam kung totoong nagkaroon ng COVID, di ba? Yun, di, kumbaga sa ano, di sabihin, alam ho ninyo, kapag ka niloloko nyo ang taong bayan, ang isa lang, na ano, hindi ho magandang, ano yan, ehemplo, hindi magandang halimbawa. Hindi ho naman kawalan sa pagkatao Yung ikaw ay maging totoo, yung ikaw ay maging matapat, lalo tigit sa tungkulin na iyong pinanumpaan. Di ba? Hindi nyo na ba naisip na yung bawat sentimong sinasahod nyo nanggagaling sa lukbutan ng bawat mamamayan? Kung yun isa sa isip ninyo, palagay ko hindi kayo magkakaganyan ito namang mga ano, hindi ko alam kung talaga nasisikmura ng ating mga nasa Philippine National Police at ng nasa Armed Force of the Philippines. Yung sinasabi, pinalalamon ko kayo ng pera. Okay ba sa inyo yon? Isipin nyo, saan nanggagaling yung perang yon? Hindi ba kayo na-open? Hindi kayo nasasaktan? Wala ba lang kayong reaksyon na totoo na nanggaling sa ano? Dahil siyempre, kayo bilang mga sundalo, mga pulis, alam nyo kung ano yung nasa saligang batas. Di ba? Hindi ba kayo nag-iisip? Okay ba sa inyo yon? Hindi ba? Pag sasabihin, sige, kill, patay dito, patay doon. Okay lang, di ba? Sige, walang problema, sagot ko kayo. Okay lang sa inyo. Hindi ba kayo nag-iisip? Ay, nako. Sus Maria Santissima. Anyway, mga kaibigan, ito naman sinasabi lang ho natin ito upang nang sa ganon, medyo mabatid ng bawat mamamayan. Lalo tigit yung talagang uhaw sa tamang impormasyon. Hindi ho po pwede na magkaroon ng tinatawag na basta sinabing gano'n. Katulad yan, hirap na hirap tayong magpaliwanag doon sa iba, lalo tigit doon sa mga, yun nga, yung mga nasa probinsya, yung mga kaanak ng mga narito na apektado nitong pandemya, yung mga nasa National Capital Region, yung mga nasa Bulacan area, yung nasa Pampanga, Calabarzon area, di ba? Andyan yung ano naka-lockdown at pagkatapos doon, siyempre, yung patuloy na pagdami, paglobo. Yun ang nagiging problema. Anyway, sa ating papatuloy, titingnan ho natin kung sino pa yung mga, yan, may mga nagpaabot ho kasi ng ano rito. Ayan, okay.
Yun ang sinasabi ho natin. Anyway, iisa-isahin ho natin ito para lang sa ganun, ito yung magsilbing ano. And definitely, we will not allow yung iba. Ayan, okay. Ayaw bumukas eh. Ayan. Aha. Okay. Susubukan natin ulit para nang sa ganun, ma, ma, mailahad na ho natin yung ano. Ayan, okay. Hindi, hindi sapat itong ano. Okay. Ano ba nangyari dito? Okay. Anyway, dun sa sinasabi ko, okay, yung figure ho kasi, yun ang hinahanap po natin na dapat sana nandito na. Ano ba nangyari? Ayaw nila maglabas? Natatak? Hindi naman uubra. Hindi naman uubra na ipitin nila yung impormasyon. Mas lalo mag-iisip yung ating mga kababayan. Okay? So, what else? Okay? Ayan. Ayan, nakatutok pa rin si Ma'am Josephine Roquero all the way from Tansa, Cavite. Ayan, okay? Ayan, okay. Ito, isa pa. Pagka hindi lumusot ito, ayaw nilang magbigay ng figure talaga. Ayan. Ayan, ha? Okay. Anyway, doon po sa nagtatanong ang importante rito maihayag natin ang ano. Yan. Ilalatag natin yung latest. Okay. Pinaka-latest. Okay. As of today, yan, medyo malaman lang natin yung real score behind. Mangyari ho kasi kapag hindi ho natin nailabas ito, yan, baka magkaroon pa ng ano. Okay. So, hindi, medyo ano ito. Hindi, yung latest, yun ang kailangan natin. Hindi po pwede yung ano, yung latest ang kailangan natin. Anyway, yan, sa ating pagkapatuloy, yan, ayan, may mga reaction dito, nag-react do sa ano, sinasang-ayunan nila yung sinasabi ni Kuya Charlie Fry at yung sinasabi, yung komento ni Serafin Marabut. Yung mga nag-react dito, ayaw nga lang magpabanggit ng pangalan. Okay. Okay, dahil yun nga, yung sinasabi ho natin, dahil yung nasa strict general community quarantine po, no? Yung National Capital Region, yung Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ayan. Nag-umpisa ito kahapon pa. Ngayon, nagtatanong ng ano, dahil siyempre kapag medyo may ganitong ano, nagtatanong din yung mga nasa probinsya. Okay? Pag sinabi natin mga nasa probinsya, siyempre kapag ayan, tinugunan nga natin ang problema, ayaw silang maniwala doon sa sagot natin eh. Kumbaga ano, parang sinasabi nila, parang ang hirap po kasi paniwalaan eh. Kapag si Ginoong Roque nagsasalita, sa pakiwari nila hindi totoo. Yun. Paano magagawa natin? Yun ang inirefer natin sa kanila. Sabi ni Serafin Marabut, mukhang ang silent minority ay mananatiling silent. If they are just waiting for the right time to make their move, now is the time to start planning to take back our country from this tyrant. Don't remain silent. It's time to wake up. Tama. Yes. Actually, yung sinasabi nating mga tahimik na nakararami,
Serafina, no? Sa totoo lang. Nadagdagan na ito nag-accumulate But the problem, despite of that, what you call accumulation, nananatili pa rin silang silent. Okay? Tama yung mungkahi mo na siguro, panahon na ngayon, napapanahon na magsagawa kayo ng hakbangin. At ito na yung panahon para mag-umpisa kayo magplano at muling kunin ang ating bansa at huwag manatiling tahimik at napapanahon na para gumising. Diba? Yun na nga lang, yung iba, hindi natin masisi, hindi natin nagtutulog-tulugan. Yun ang pinakamahirap gisingin, yung nagtutulog-tulugan. Okay? So anyway, mga kaibigan, tayo po magpipili na muna ng tabing at tantabayanan po ang susunod na magsasaimpapawid. Walang iba kundi si Ma'am Cora Alma de Leon para sa palatuntunang bago ang lahat, mamamayan muna. Okay, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakatuwang at mga nakaagapay. Oo, mga nakaagapay natin at siyempre sa lahat po, sa buong pamilya ng Broad Streamcast Communicators, pinapaabot natin yung ating taus-pusong pagbati ng maligayang kaarawan sa ating kaagapay dito, ang Vice President ng BSCC, walang iba kundi si Kuya Ben Paipon ng Your Honor Please. Okay? Happy birthday Kuya Ben and more birthdays to come. At the same time, siyempre, pasasalamatan natin yung mga nag-participate ngayon mula kanina at yung nagpaabot sa atin ng mga email info, email inquiry, at the same time, yung mga private messages, mga text messages. Maraming salamat po. And definitely we will answer that in a bit later, no? Okay? So sa ngalan po ng lahat, sa ngalan po ng ating technical engineer dito na si Gino Salaw, sa ngalan po ng Sambayan ng Pilipino, ito po naman ang inyong abang lingkod, Kuya Tony Salaw, nag-iwan ng isang makabuluhang hapon at naway laging sumaatin ang pagpapala ng dakilang lumikha. Magandang hapon po. Opinyon at pananaw. Opinyon at pananaw. Dito ka nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, mayapa. Di ka dapat maparuhara. Ngunit anong nangyari sa dangal, pati pangalan sinugal para lamang magkamay hanggang sa maging usakan. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama
kung saan ka nagmula. Maaari bang magbago kahit san ka man patungo? May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marakas